Hi everyone, good evening, Gian here. Our Bible verse for today is all about John 21:15. It says here, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lamb." This Bible verse is all about the second encounter of Peter to our Lord Jesus Christ. So, yung background na itong verse na to, at first, nung namatay si Jesus, so walang ka-idea si Peter kung ipagpapatuloy niya yung ministry na sinimulan ni Jesus Christ. And kasama niya yung mga disciple that time. So, nag-decide sila na bumalik na lang sila sa pangingisda. And on that day na nangingisda sila, wala talaga silang nahuli ng isda. Although mga professional sila mga mangingisda. So, umabot ng buong magdamag hanggang kinabukasan, pag-abot ng bukang liwayway, may isang tao na nakatayo at nag-aantay sa kanila at tinanong sila na kung nakarami sila ng nahuling isda. Pero si John the Beloved, namukhaan niya na yung taong nagtanong sa kanila ay si Jesus. So, kasama ni Pedro yung mga tao na yung mga disciple. So, ang sinabi sa kanila ng Panginoong Diyos na, sige, itapon nyo ulit yung lambat sa kaliwa. At doon, noong time na yun, is nakahuli sila na napakaraming isda ulit. Nasa 153 ata yung isda na nahuli nila. So, this Bible verse telling us that those who serve God are fully supported by God. And sinabi ni Jesus kay Peter actually na, ako ang magpapakain sa iyo. Pinili kitang maglingkod sa aking kaharian. Kaya ako ang magpapakain sa iyo. So tandaan po natin na kapag pinaglilingkuran natin yung Panginoong Jesus natin, siya yung bahala sa atin. Susuportahan niya tayo 100%. Sure yun na 100% ibibigay niya yung fully support niya sa atin. And those who serve God must love Jesus more than their livelihood. So kung ano man yung mga career natin, pinagkakaabalahan natin sa buhay. Minsan kasi kapag mas inuuna natin yung career natin mas nakafocus tayo kung ano yung livelihood natin. Mas nakafocus tayo sa paggawa ng pera. So, dapat mas mahal po natin ang ating Panginoong Diyos kesa sa pangkabuhayan natin. Kasi hindi natin pwedeng gawing excuse na, Lord, busy kasi ako. Busy akong gumawa ng pera, busy ako sa business ko, busy ako sa work ko, kaya hindi ako nakakapag-serve sa'yo. So, dapat hindi natin ginagawang excuse yun. Bagkus, gawin natin na instrument yung career, yung livelihood na meron tayo para mas makapag-serve pa tayo sa ating Panginoong Diyos. So, kung tayo, example, meron tayong gift of preaching or teaching, gawin natin tong way para maging instrument na magbigay tayo ng kapurihan, ng kaluguran sa ating Panginoong Hesukristo. Serve God and trust Him for provision. Pinaglingkuran natin ang ating Panginoon at huwag po tayong mag-alala sa ating hanap buhay o pangkabuhayan o sa provision natin. Kasi kung yung boss nga natin sa work pinasasahod tayo, what more pa kaya yung boss ng pinaka-boss sa lahat. So, yung ating career, yung ating kabuhayan, instrument yun na ibinigay sa atin ni God para mapaglingkuran natin siya. So, wag natin gawing excuse yon para hindi natin siya mapaglingkuran. Let us use the livelihood means to serve our God and focus the feeding of people of God and let God feed you. So, hope this Bible verse will help each one of us at maging instrumento sa atin na hindi ka mababayaan ni God.
Kapag once na pinaglingkuran mo siya, 100% susuportahan ka niya. So, good night everyone and God bless. Hope you like my Bible verse for today.